Habang tumatanda, nagkakaroon ng pagbabago sa metabolismo, panunaw at immune function ng katawan. Dahil dito, may ilang uri ng gulay na maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na epekto sa kalusugan ng mga matatanda. Lalo na kung may kasamang kondisyon gaya ng sakit sa bato o thyroid. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 3 uri ng gulay na hindi inirerekomenda para sa mga may edad at ang 3 gulay na makatutulong sa pagpapanatili ng kalusugan. Lahat ng impormasyon ay ibabatay sa siyentipikong ebidensya at rekomendasyon ng mga eksperto sa nutrisyon. Mga gulay na dapat limitahan o iwasan ng seniors. Sa pangkalahatan, ang mga gulay ay kilala bilang mahalagang bahagi ng isang balanseng dieta. Subalit, para sa mga nasa edad 60 pataas, may ilang gulay na maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na epekto sa kalusugan. Depende sa kalagayan ng bato, thyroid, o immune system. Ang pagkonsumo ng mga ito nang walang tamang impormasyon ay maaaring magpalala ng umiiral na kondisyon. Sa seksyong ito, tatalakayin natin ang 3 gulay na inirerekomendang limitahan o iwasan ng mga matatanda. Batay sa siyentipikong datos. Talbos ng kamote sweet potato leaves, mataas sa oxalate. Ang talbos ng kamote ay madalas itinuturing na masustansya, ngunit ito rin ay may mataas na antas ng oxalate, isang compound na maaaring magdulot ng pagbuo ng bato sa bato kidney stones. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2018, ang labis na oxalate sa pagkain ay maaaring magpataas ng calcium oxalate crystals sa ihi, lalo na sa mga taong may mahinang kidney function. Para sa mga seniors na may kasaysayan ng kidney stones o may chronic kidney disease, CKD, mahalagang limitahan ang mga pagkaing mataas sa oxalate. Halimbawa si Linda, 72 ay may history ng kidney stones at nakaranas ng muling pananakit ng likod matapos ang regular na pagkonsumo ng talbos ng kamote. Matapos ang konsultasyon sa nephrologist, pinayuhan siyang iwasan ang high oxalate vegetables. Ang alternatibong gulay para sa kalusugan ng bato ay mga leafy greens na mababa sa oxalate gaya ng lettuce, kale, at bok choy na nagbibigay pa rin ng fiber at micronutrients na hindi nagpapabigat sa bato. 2. Repolyo cabbage, kung may hypothyroidism. Ang repolyo ay kabilang sa mga tinatawag na goitrogenic vegetables na naglalaman ng compounds na maaaring makagambala sa paggana ng thyroid gland sa pamamagitan ng pagharang sa iodine uptake. Sa mga matatandang may hypothyroidism o may kakulangan sa iodine, ang madalas na pagkain ng hilaw o undercooked na repolyo ay maaaring makasama. Ayon sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2017, ang sobrang goitrogenic intake sa populasyong kulang sa iodine ay may kaugnayan sa goiter at pagbagal ng metabolic rate. Habang ligtas ito para sa karamihan kapag niluto ng maayos, inirerekomenda ng mga endocrinologist na iwasan ang hilaw na repolyo lalo na sa mga may thyroid condition. Sa halip na hilaw na repolyo, maaaring gumamit ng lutong spinach, pechay o broccoli sa moderate amounts na mas ligtas at mayaman pa rin sa fiber at bitamina. 3. Hilaw na toge raw bean sprouts, delikado sa immune system. Ang toge ay madaling kontaminahan ng salmonella at E. coli, lalo na kapag hilaw. Ayon sa ulat ng Centers for Disease Control and Prevention CDC noong 2019, may higit sa 30 outbreak ng foodborne illness na may kaugnayan sa hilaw na bean sprouts sa loob ng 1 dekada sa Estados Unidos. Dahil sa mas mahinang immune response ng mga matatanda.
Sila ay mas vulnerable sa food poisoning na maaaring magdulot ng dehydration, diarrhea, at komplikasyon sa bato. Ayon sa Food Safety Authority of Australia and New Zealand FSANZ, inire-rekomendang lutuin ang tog ng maigi bago kainin, partikular para sa mga may edad 65 pataas. Kung hindi tiyak ang pinanggalingan o kung ito'y hilaw sa salad o lumpia, mas mainam na iwasan ito. Halimbawa, si Ramon 96 ay naospital matapos magkaroon ng acute gastroenteritis mula sa kinain niyang lumpiang sariwa na may hilaw na tog. Sa pagsusuri, lumabas na ito'y kontaminado ng E. coli strain. Ipinayo ng doktor na iwasan na niya ang mga hilaw na sprout sa hinaharap. Bagaman maraming gulay ang kapaki-pakinabang, mahalagang iayon ang pagpili sa personal na kondisyon ng katawan, lalo na sa edad na lampas 60. Ang talbos ng kamote ay dapat iwasan kung may problema sa bato. Ang repolyo ay hindi inirerekomenda sa may thyroid disorder. At ang hilaw na tog ay delikado sa mga may mahinang resistensya. Ang mga alternatibo gaya ng kale, pechay, o lutong spinach ay maaaring gamitin bilang kapalit na may parehong nutrisyon, ngunit mas ligtas para sa senior health. Mga gulay na dapat kainin araw-araw ng seniors. Sa tamang pagpili ng gulay, maaaring mapabuti ang kalusugan ng mga matatanda mula sa paningin at memorya hanggang sa lakas ng buto at kalusugan ng puso. Hindi sapat ang basta pagkain ng kahit anong gulay, mahalaga na ito'y may mataas na bioavailability ng nutrisyon at madaling matunaw ng katawan. Ang sumusunod na 3 gulay ay may malinaw na ebidensya ng benepisyo para sa kalusugan ng mga seniors. Ahanda, malunggay moringa, mataas sa nutrients at antioxidants. Ang malunggay ay kilalang superfood sa Pilipinas at mayaman sa vitamin A, C, calcium, iron, potassium, at iba't ibang antioxidants. Ayon sa pag-aaral ng Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2014, ang malunggay ay may anti-inflammatory at cholesterol-lowering properties na nakatutulong sa pagbabawas ng risk sa mga karaniwang sakit ng matatanda gaya ng alta presyon at arthritis. Sa mga pasyenteng may osteoporosis, ang mataas na calcium at magnesium content ng malunggay ay tumutulong sa kalakasan ng buto. Ang regular na pagkonsumo ng pinakuluang malunggay bilang sabaw o sahog ay ligtas at madaling i-digest para sa karamihan ng matatanda. At 2. Kalabasa squash para sa paningin, puso, at lakas. Ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene, isang antioxidant na ginagawang vitamin A ng katawan. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2015, ang mga matatandang kumakain ng beta-carotene-rich vegetables ay may mas mababang insidente ng macular degeneration, isang karaniwang sanhi ng pagkabulag sa edad na lampas 65. Bukod sa benepisyo sa mata, ang kalabasa ay may mataas ding fiber content na tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar at pag-iwas sa constipation. Mainam ito sa mga senior na may type 2 diabetes o metabolic syndrome. Halimbawa, si Ernesto, 72 ay inirerekomendahan ng kanyang ophthalmologist na dagdagan ang beta-carotene intake. Sa tulong ng dietitian, isinama ang ginisang kalabasa sa kanyang lingguhang meal plan bilang natural na suporta sa paningin. 3. Kangkong water spinach para sa dugo at panunaw. Ang kangkong ay murang gulay ngunit mayaman sa iron, magnesium, fiber, at chlorophyll. Ayon sa Philippine Journal of Nutrition 2019, ang kangkong ay may positibong epekto sa iron levels na mahalaga para sa mga senior na may risk ng anemia.
Ang fiber content nito rin ay nakatutulong sa regular na pagdumi, na karaniwang problema ng mga matatanda dahil sa mabagal na peristalsis, hindi tulad ng iba pang leafy greens. Ang kangkong ay mabilis lutuin at madaling nguyain. Kaya ideal ito para sa may dental issues o hirap lumunok. Maaring igisa, pakuluan, o isahog sa munggo nang hindi nawawala ang nutritional value nito. Ang regular na pagkain ng malunggay, kalabasa, at kangkong ay may positibong epekto sa kalusugan ng mga senior. Ang mga ito ay nagbibigay ng mahahalagang bitamina at mineral, tumutulong sa panunaw, nagpapalakas ng immune system, at sumusuporta sa kalusugan ng mata, buto, at dugo. Bukod dito, ang mga gulay na ito ay abot-kaya, madaling ihanda, at likas na bahagi ng lutuing Pilipino. Ginagawa silang praktikal at sustainableng piliin para sa araw-araw. Sa pagtanda, mas nagiging mahalaga ang tamang kaalaman tungkol sa pagkain, hindi lamang kung ano ang masustansya sa pangkalahatan, kundi kung ano ang angkop sa edad, kondisyon ng katawan, at kakayahan ng sistema ng pagtunaw. Ang mga gulay na karaniwang itinuturing na mabuti ay maaaring magdulot ng panganib kung hindi babagay sa kalagayan ng isang senior. Sa kabilang banda, may mga simpleng gulay na, kapag isinama sa araw-araw na pagkain, ay makatutulong sa pagpapanatili ng lakas, linaw ng isipan, at resistensya. Ang layunin ng video na ito ay magbigay ng malinaw, siyentipikong batayan para matulungan kayong pumili ng tama, hindi sa dami ng impormasyon, kundi sa kalidad ng desisyon. Kung ikaw ay nasa edad 60 pataas o may mahal sa buhay na senior, tandaan hindi lahat ng gulay ay ligtas sa lahat ng sitwasyon, at ang tamang pagpili ay maaaring makaiwas sa komplikasyon at makatulong sa mas aktibong pamumuhay. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa mga kaibigan at kapamilya. Mag-subscribe na sa channel para sa mga bagong video tungkol sa nutrisyon at kalusugan para sa seniors. I-comment sa ibaba ang I choose healthy veggies upang ipakita ang iyong commitment sa tamang pagkain at mas malusog na pagtanda. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon para sa iyong katawan, kahit sa simpleng pagpili ng gulay, ay isang investment para sa mas ligtas, mas maayos, at mas aktibong mga taon sa hinaharap.